Isang hiningang malalim. Iyon lang ang nagawa ni Ellen Reyes habang nakatayo siya sa tapat ng St. Luke's Medical Center. Ang sikat ng araw ay tumama sa matataas na salamin ng gusali. Tila ba nangaasar? 8 taon. 8 taon ang lumipas. At heto siya. Pilit na pinaninindigan ng sarili sa lugar na minsang sumira sa kanya. Mama, bakit tayo andito? Tanong ni Miko, ang pinakamakulit sa tatlo. Niyakap ni Ellen ang sarili at ang isang kamay ay marahang hinawakan ang buhok ng anak. Dito na magtatrabaho si mama, anak. Dito na tayo magsisimula ng bagong buhay. Pero ang totoo, hindi ito bagong simula. Ito ay pagbabalik sa nakaraan. Ang mismong lugar na nag-alis ng dangal niya, nagpatalsik sa kanya, at nagpilit sa kanyang mag-isa sa dilim. Ang ospital na ito ang saksi sa pag-ibig niya para sa isang lalaking hindi man lang siya pinaniwalaan. Ang lalaking pinatalsik siya ng walang pag-aalinlangan, hindi man lang hinayaan siyang magpaliwanag. Ang lalaking hindi niya alam ay siya rin ang dahilan kung bakit may 3 siyang anghel ngayon. Mama, look! Sigaw ni Leo, ang panganay, habang itinuturo ang malaking poster sa gilid ng gusali. Dr. Gabriel Montejo, Head of Cardiology. Parang may malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga ugat. Nandyan pa siya. Ang larawan ni Gabriel ay may ngiti, pero alam ni Ellen ang katotohanan. Ang ngiting iyon ay hindi umabot sa mga mata niya. Ang ngiting iyon ay tulad ng kanyang puso, malalim at malamig. Niyakap niya si Nico na may mahinang ubo. Si Nico, ang pinakamahinang sa tatlo, ang pinakamahal niya. Siya ang dahilan kung bakit niya kailangan bumalik dito. Ayos ka lang ba, Nico? Tanong ni Ellen. Opo, Mama. Medyo masikip lang po ang dibdib ko. Kahit ilang taon na ang lumipas, ang sakit na nararamdaman niya para sa anak ay nananatili. Ang sakit ni Nico ay dahil sa isang rare genetic condition. At alam ni Ellen sa kaibuturan ng kanyang puso na ang sakit na ito ay mula sa lahi ng Montejo. Pumasok sila sa ospital at agad siyang sinalubong ng kanyang bagong boss. Welcome, Chief Nurse Reyes. Ready ka na ba? Nagpilit siyang ngumiti. Handa na po. Bago siya makapagsimula, isang emergency ang naganap. Isang bata ang dinala sa emergency room dahil sa heart attack. Sa isang iglap, ang lahat ay nagtakbuhan. Mabilis siyang kumilos, inutusan ng mga nurse at inihanda ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Anong nangyayari dito? Tumigil ang lahat. Si Dr. Gabriel Montejo. Suot ang puting coat na may stethoscope sa leeg. Siya ay tila isang Diyos sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Ellen. Sandaling katahimikan. Sa mata niya, walang pagkilala. Tila siya ay isang estranghero na nagpapalipas lang ng oras. Isang simpleng nurse lang siya noon. Ngayon ay isa siyang chief nurse. Walang bakas ng pag-ibig, walang bakas ng nakaraan. Ikaw ba ang bagong chief nurse? Tanong niya. Opo, sir. Sagot ni Ellen. Pilit na pinatatag ang boses niya. Make sure na maayos ang lahat. Sabi niya at tumalikod. Naramdaman ni Ellen ang isang malalim na paghihinagpis. Nag-iba ang lahat sa loob ng 8 taon. Siya ay mas matapang, mas malakas, at mas matatag. Siya ay merong dahilan para lumaban. Siya ay merong 3 dahilan. Leo, Miko, at Nico. Habang naglalakad siya sa hallway para tingnan ang kalagayan ng mga anak niya, nakita niya si Gabriel na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Hindi siya nakatingin kay Leo o kay Miko. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Nico, na nakaupo sa isang upuan habang hawak-hawak ang teddy bear niya. Anak, okay ka lang ba? Tanong ni Ellen. Opo, Mama. Nakuha po ako ng daddy na yan, sagot ni Nico, at itinuro si Gabriel. Biglang tumigil ang mundo. Hinawakan ni Ellen ang balikat ng anak niya. Anak, anong sinasabi mo? Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Gabriel sa direksyon nila.
Ang mata niya ay nagtatagpo sa mata ni Ellen. Ang kanyang mukha ay nagulat at nalito. Tila ba may naririnig siyang isang salita. Isang salita na hindi niya maintindihan. Isang salita na mag-uugnay sa kanya sa isang nakalimutang nakaraan. Isang salita na magbabago sa kanyang buong mundo. "Daddy!" Sigaw ni Nico, mas malakas ngayon, at tumakbo siya patungo kay Gabriel. Napakagat si Ellen sa kanyang labi. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Nico. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Tiningnan niya si Ellen na nakatayo, nag-iisa, habang ang tatlong bata ay nakatingin sa kanya. "Daddy? Daddy?" Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa utak ni Gabriel. Parang isang malakas na busina na humampas sa kanyang tainga. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Nico, nakatingin sa mga mata nitong bilugan at inosente. Ang bata, na may ganitong kaibang sakit sa puso, ay tinawag siyang Daddy. At ang nanay nito, si Ellen Reyes, na nakatayo lang doon, tahimik, ang mga mata ay tila naglalaman ng libong lihim. Biglang bumitaw si Nico sa pagkakahawak niya at tumakbo pabalik kay Ellen, yumakap sa binti nito. Nakita ni Gabriel ang takot sa mga mata ni Ellen. Isang takot na hindi na niya nakita simula nang ipatalsik niya ito. 8 taon na ang nakararaan. 8 taon. Naaalala niya pa. Si Celine de Cruz, hindi. Si Elena Reyes na ngayon. Ang yaya na kanyang minahal. Ang yaya na kanyang pinaniwala ang traidor, manloloko, nang dumating ang kanyang ina, si Doña Sofia, na may dalang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Ang imahe ni Ellen na umiiyak, nagmamakaawa, habang pinipilit siyang kalimutan ang lahat ay bumalik sa kanyang alaala. At ngayon, heto siya. Chief nurse na, may 3 anak. 3 anak na sinhaba ng kanyang pagkakamali. Umiling si Gabriel. Hindi. Imposible. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang mga bata ay tila may kakaibang hatak sa kanya. Lalo na si Nico. Ang bata ay may sakit sa puso. At sa isang kakaibang paraan, ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili noong bata pa siya. Ang parehong uri ng kahinaan, ang parehong uri ng kawalan ng pag-asa na naramdaman niya noong siya ay bata pa at may sakit. Naglakad siya palayo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa pamilya Reyes. Nakita niya kung paano hinawakan ni Ellen ang kanyang mga anak, kung paano niya ito inalo. Ang pagmamahal ni Ellen para sa kanyang mga anak ay halata. Ito ay isang pagmamahal na parang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Nakarating siya sa kanyang opisina, ngunit hindi siya makapag-focus. Ang mukha ni Nico ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip, ang kanyang mga salita. "Daddy!" May bumabagabag sa kanya. Isang katanungan na hindi niya kayang sagutin. Lumabas siya at nagpunta sa nursing station, kunwari ay may hinahanap. Narinig niya ang mga nurse na nag-uusap. "Ang ganda talaga ni Chief Nurse Reyes." "No," sabi ng isang nurse. "Oo nga. Pero ang hirap ng buhay niya. 3 anak, mag-isa lang niyang pinapalaki." Sagot ng isa pa. "Naku, narinig ko nga." Nagtrabaho daw siya sa kung saan-saan para lang mapag-aral ang mga anak niya. Sobrang sipag. Pero ang anak niya, si Nico, may sakit sa puso. Kailangan daw ng operasyon, pero ang mahal. Ang puso ni Gabriel ay biglang kumirot. Sakit sa puso. Operasyon, mahal. Naaalala niya ang hirap na dinanas ng kanyang pamilya noong bata pa siya at may sakit sa puso. Ang pagmamakaawa ng kanyang ina sa mga doktor. Ang pag-aalala ng kanyang ama. Hindi niya maalis sa isip na si Ellen ay nag-iisa sa lahat ng ito. Bumalik siya sa kanyang opisina at kinuha ang kanyang laptop. Nag-research siya tungkol sa rare genetic heart condition. Lumabas ang iba't ibang uri ng sakit, ngunit ang isa ay laging bumabalik sa kanyang isip, ang kanyang sariling sakit. Nag-decide siyang mag-ikot sa pediatric ward.
Kunwari ay chinecheck ang mga pasyente, pero ang totoo, hinahanap niya si Nico. Nakita niya si Nico na naglalaro sa playroom kasama si Leo at Miko. Hindi nila siya napansin. Lumapit si Gabriel sa nurse na nagbabantay sa playroom. May I see Nico Reyes medical chart? Po? Para saan po, Doc? Tanong ng nurse. Nagulat. Para sa research purposes, sagot niya. Pilit na pinatatag ang boses. Mayroon siyang rare heart condition, gusto kong malaman ang medical history niya. Nag-aalangan ng nurse, ngunit hindi niya kayang tanggihan ang head of cardiology. Iniabot nito ang chart ni Nico. Binuksan ni Gabriel ang chart at nagsimulang magbasa. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa bawat pahina. Ang sakit, ang parehong sintomas, ang parehong uri, ang parehong pangalan ng sakit. Ito ang sakit niya noong bata pa siya. Ang congenital heart disease na halos pumatay sa kanya. Nico Reyes, 3 years old, history of heart murmur, diagnosed with specific rare genetic heart condition name. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang puso. Ito ay imposibleng nagkataon lamang ang kanyang sakit. Ang sakit na tanging sa kanyang lahi lang mayroon. Tiningnan niya muli ang chart ni Nico. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa blood type. O negative. Ang kanyang blood type, ang kanyang lahi. Ang mga kamay ni Gabriel ay nanginginig habang isinasara niya ang chart. Ang kanyang utak ay nagtatrabaho. Pilit na pinag-uugnay ang mga nangyayari. Ang pagtawag ni Nico sa kanya na, Daddy. Ang sakit ni Nico, ang kanyang sariling nakaraan. Isang malamig na pakiramdam ang kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi ito coincidence, hindi ito isang simpleng pagkakataon. Mayroon siyang dapat malaman, mayroon siyang dapat patunayan. Ang sakit na ito ay hindi dapat mangyari. Ang mga bata, sila ba? Tiningnan niya si Nico na naglalaro ng inosente. Ang maliit na bata na may parehong sakit, ang parehong dugo, ang parehong lahi. Lumabas siya sa playroom, iniwan ang chart sa mesa. Hindi niya na kailangan ng chart. Ang katotohanan ay malinaw na. Ang sakit na yon ay isang sumpa ng kanyang lahi, isang tanda. Ang kanyang puso ay lumubog sa isang hukay ng takot at pag-asa. Bumalik siya sa opisina, ngunit ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay masikip. Mayroon siyang 3 anak? Hindi. Imposible. Hindi niya ipinagkanulo si Ellen. Siya ang biktima. Ngunit bakit mayroon silang parehong sakit? Huminto siya sa kanyang opisina, tumingin sa salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at takot. Ang kanyang mga mata ay blanko. Nico Reyes, Leo Reyes, Miko Reyes. Ang pangalan niya ay Montejo. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang balat. Ang kanyang sariling sakit noong bata pa siya. Ang mga taon ng pagdurusa. Ang mga gabi ng takot. Ang lahat ng yon ay bumalik sa kanyang alaala. At ngayon, ang isang maliit na bata na may parehong sakit, parehong dugo, ay tumawag sa kanya ng daddy. Isang tawag na nagpapagulo sa kanyang isip. Isang tawag na nagsisimula ng isang paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay hindi maaring maging totoo. Hindi. Hindi ba? Bawat tawag ni Nico kay Gabriel ng daddy ay tila patalim na tumatarak sa puso ni Ellen. Ang takot na matuklasan ang katotohanan ay mas matindi pa sa sakit ng nakaraan. 8 taon niyang itinago ang lihim na ito at ngayon, unti-unti na itong nabubunyag. Nakita niya kung paano tinitigan ni Gabriel si Nico. Ang mga mata nito ay nagtataka at nagdududa. Alam niyang may kung anong gumugulo sa isip ni Gabriel. Ang sakit sa puso ni Nico ay ang pinakamalaking patunay, ang pinakamalaking banta sa kanyang lihim. Mama, bakit mo po ako pinipigilan? Tanong ni Nico. Ang mga matang bilugan ay puno ng pagtataka. Ang bait po ni Daddy Gabriel. Hinawakan ni Ellen ang kamay ni Nico. Anak, hindi siya ang daddy mo. Pilit niyang sabi.
kahit na ang bawat salita ay sumasalungat sa katotohanan. Pero, tawag ko po siya Daddy. Giit ni Nico malungkot. Niyakap ni Ellen ang anak niya. Kasi po, gusto mo lang magkaroon ng daddy, di ba anak? Niyakap lang siya ni Nico at naramdaman ni Ellen ang isang malalim na paghihinagpis. Ang pagtatago ng katotohanan ay nagiging masakit para sa kanyang mga anak. Kinabukasan habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang mga bulungan ng mga nurse. Narinig mo ba? Parang interesado daw si Dr. Montejo kay Chief Nurse Reyes. Naku, ang gwapo pa naman niya. Sayang lang at may 3 anak na si Chief Nurse. Baka naman may nakaraan sila. 'Di ba? Nagtrabaho siya dito noon. Umakyat ang dugo ni Ellen. Mga bulungan. Mga haka-haka. Ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga salita ni Doña Sofia. Mga salita na sumira sa kanyang reputasyon, sa kanyang dignidad, sa kanyang opisina. May isang kumatok. Chief Nurse, may bisita po kayo. Si Miss Aling, ang dati niyang kaibigan na naging alagad ni Doña Sofia. Hindi nagbago ang mukha nito. Puno pa rin ng pagmamalaki at pangmamaliit. Ellen, sabi ni Miss Aling na may ngiting nakakairita. Ang tagal mo nang nawala. Akala ko, nagtago ka na. Anong ginagawa mo dito, Aling? Tanong ni Ellen, pilit na pinipigilan ng galit. Wala naman. Dinadalaw lang ang dating kaibigan. Narinig ko, Chief Nurse ka na daw. Wow! Mula sa pagiging hamak na nurse, naging Chief Nurse ka. Siguro, dahil sa charm mo? Alam ni Ellen na ang bawat salita ni Miss Aling ay may bahid ng panunuya. Kung tapos ka na sa pagbisita mo, may trabaho pa ako. Ay oo nga pala. Narinig ko rin. May 3 anak ka na. Hindi ba? Napaka-convenient. Hindi kaya. Anak mo ang mga yon sa kung sino-sino. Napatiimbagang si Ellen. Wala kang karapatan na husgahan ang buhay ko, Aling. Wala? Sino ang may karapatan? Ang pamilya Montejo? Nako, Ellen, alam mo naman kung gaano sila ka-conservative. Ayaw nila sa mga gold diggers na tulad mo. Umalis ka na, Aling, bago pa ako mawalan ng pasensya. Natawa si Miss Aling. Okay? Pero tandaan mo, Ellen, ang lahat ng ginawa mo babalik sa'yo, lalo na kung malalaman ng mga Montejo ang tungkol sa mga anak mo. Umalis si Miss Aling. Iniwan si Ellen na nanginginig sa galit at takot. Ang mga salita ni Miss Aling ay tila patalim na tumatarak sa kanyang puso. Narinig niya ang kumatok sa pintuan. Come in. Si Gabriel. Ellen, may kailangan akong malaman. Sabi niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Bakit sinabi ni Nico na ako ang daddy niya? Hindi ko alam. Sagot ni Ellen, pilit na iniiwasan ang kanyang tingin. At ang sakit sa puso ni Nico. Pareho ng sakit ko noong bata pa ako. Pareho ng dugo ko. Anong ibig sabihin nito? Wala kang karapatan na tanungin ako tungkol dito, Dr. Montejo. May karapatan ako. Kung ang bata ay may sakit na tulad ng sa akin, may karapatan akong malaman. At bakit sinabi mong nawawala ang medical records ni Nico? Naramdaman ni Ellen ang isang malalim na paghihinagpis. Hindi iyon nawawala. Personal na impormasyon iyon. Ellen, tell me the truth. Ang mga bata, anak ko ba sila? Ang bawat salita ni Gabriel ay parang suntok sa kanyang dibdib. Pikit mata siyang huminga. Hindi, bulong niya. Hindi sila ang mga anak mo. Then why do they have my blood type? Why do they have my disease? At bakit may isa kang anak na kamukha ko? Gabriel, wala kang alam sa lahat ng pinagdaanan ko, sabi ni Ellen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ang nagpatalsik sa akin. Walang dahilan, walang paliwanag. Akala mo, manloloko ako. Akala mo, gold digger ako. Ngayon, nagtataka ka? Ngayon, nagdududa ka? Nagtataka ako, nagdududa ako. Dahil may mga bagay na hindi ko maintindihan. Bakit mo itinago ang lahat ng ito? Kung may mga anak ako,
Bakit hindi mo sinabi? Dahil tinanggal mo ako. Dahil pinaniwalaan mo ang iyong ina. Dahil sinira mo ang buhay ko. Biglang tumayo si Gabriel. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, Ellen. Sabihin mo ang totoo. Anak ko ba sila? Napayuko si Ellen. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang kanyang puso ay kumikirot. Hindi niya kayang magsinungaling pa. Ngunit ang pagtatapat ay nangangahulugan ng muling pagharap sa lahat ng sakit. Hindi ko kayang sabihin, bulong niya. Nakaramdam ng frustration si Gabriel. Kung hindi mo kayang sabihin, ako mismo ang maghahanap ng katotohanan. At kapag nalaman ko ang totoo, Ellen, hindi ko alam kung anong mangyayari sa ating lahat. Umalis si Gabriel. Iniwan si Ellen na nanginginig sa takot. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang lihim, ang kanyang mga anak, ang kanyang nakaraan. Ang lahat ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Ngunit alam niya na ang katotohanan ay haharapin siya. Hindi siya makakatago ng matagal. Hindi na. Hindi mapakali si Gabriel. Ang mga salita ni Ellen ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ikaw ang nagpatalsik sa akin. Dahil pinaniwalaan mo ang iyong ina. Dahil sinira mo ang buhay ko. May pait sa bawat salita ni Ellen. Isang pait na ngayon lang niya narinig ng buo. Ang galit at pagkabigo sa mga mata nito ay nagdulot ng kakaibang kirot sa dibdib niya. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat, pero hindi niya magawa. Ang hinala tungkol sa mga bata, lalo na kay Nico, ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang ideyang may mga anak siya na hindi niya alam ay sumisira sa kanyang pagkatao. Paano kung totoo? Paano kung mali? Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text message mula sa kanyang ina. Gabo, I'm back in Manila. I'll be visiting the hospital later to make a donation to the pediatrics department. See you. Si Doña Sofia, ang reyna ng kanyang mundo, ang babaeng laging nagtatakda ng mga patakaran. Naramdaman ni Gabriel ang bigat sa kanyang dibdib. Simula pa lang, ang ina niya ang laging may desisyon sa kanyang buhay. Ang ina niya ang nagdesisyon para kay Ellen 8 taon na ang nakararaan. Isang desisyon na ngayon ay unti-unting naglalantad ng isang masalimuot na katotohanan. Ilang oras ang lumipas, naging abala ang buong ospital. Hindi ordinaryong pagbisita ang pagdating ni Doña Sofia. May press, may mga bulaklak, at may mga taong nakasuot ng magagarang damit. Sumalubong si Gabriel sa kanyang ina sa lobby. Maganda pa rin ito, elegante at puno ng awtoridad. Mama, bati niya, hinalikan ang pisngi nito. Gabo, my son, ang laki na ng ipinagbago mo, lalo kang gumagwapo, sabi ni Doña Sofia na may matamis na ngangiti. I'm here to make a donation for the children. Alam mo naman, mahal na mahal ko ang mga bata. Napakunot ang noo ni Gabriel. Mahal niya ang mga bata? Ang kanyang ina ang nagkumbinsi sa kanya na ipatalsik si Ellen dahil lang sa pinaniniwalaan niyang panloloko. Naglakad sila patungo sa pediatrics department. Ngayon ay naroon si Ellen, nakikipag-usap sa mga nurse habang ang 3 bata, Leo, Miko at Nico, ay naglalaro sa isang sulok. Nakita ni Gabriel ang takot sa mga mata ni Ellen nang magtagpo ang tingin nila ng kanyang ina. Lumapit si Doña Sofia sa nursing station. Magandang araw sa inyo, mga anak. Sino ang chief nurse dito? Lumapit si Ellen. Pilit nang ngumiti. Ako po, ma'am. Chief Nurse Ellen Reyes. Tiningnan ni Doña Sofia si Ellen mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Oh, ikaw pala. Simple lang ang uniforme mo para sa isang chief nurse. Hindi ba, Gabo? Dapat mas may dating. Naramdaman ni Gabriel ang galit sa sinabi ng kanyang ina. Mama, ang importante ay ang galing ng nurse, hindi ang uniforme, sabi niya. Oh, okay.
sabi ni Doña Sofia at ngumiti ng mapanukso. Anyway, I'm here to give these toys and books for the children. Make sure na maibibigay mo sa lahat. Opo, ma'am. Maraming salamat po, sagot ni Ellen, yumuko. Habang nagbibigay ng mga regalo si Doña Sofia sa mga bata, hindi niya maiwasang mapatingin sa tatlong kambal. Naglaro siya kasama si Leo at Miko, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Nico na may sakit sa puso. Hinawakan niya ang kamay ni Nico, tiningnan ang mga mata nitong bilugan. Ang isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Ang cute naman ng batang ito, sabi ni Doña Sofia habang pinipisil ang pisngi ni Nico. Para siyang, ikaw noong bata ka pa, Gabo. Hindi ba? Napakunot ang noo ni Gabriel. Nagsimula ng kumabog nang malakas ang kanyang puso. Nakatingin din si Ellen kay Doña Sofia. Ang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. Tumayo si Doña Sofia at tumingin sa mga kambal. Napakagaganda ng mga bata na ito. Sino ang nanay mo, anak? Tanong niya kay Nico. Si Mama Ellen po. Sagot ni Nico, masigla. Si Chief Nurse Reyes, sabi ni Doña Sofia at tumingin kay Ellen. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Nagsimulang mag-flashback sa isip ni Ellen ang mga panahong nasa Monteverde Mansion pa siya, ang mga banta, at ang huling usapan nila ni Doña Sofia. Ngayon, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, ang dalawang babae ay nagtitigan, puno ng pait at nakaraan. Alam ni Ellen na hindi siya basta-basta mapapatawad ni Doña Sofia at alam din niya na ang Doña ay malapit ng matuklasan ang katotohanan. Ellen Reyes, sabi ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagkilala. Hindi ba't ikaw ang dating nurse na nagtrabaho sa amin 8 taon na, ang nakaraan? Napasinghap si Ellen. Walang paraan para makatakas. Walang paraan para itago ang kanyang nakaraan. Tumalikod si Doña Sofia, lumapit kay Gabriel at hinawakan ang braso nito. Tumingin siya kay Ellen, ang kanyang nangiti ay tila nanalo. Hindi ko akalain na muli tayong magkikita sa ganitong paraan. Chief Nurse Reyes, sabi ni Doña Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Mag-usap tayo mamaya. Ang mga salita ni Doña Sofia ay tila yelo na dumaloy sa likod ni Ellen. Mag-usap tayo mamaya. Iyon ay hindi pa anyaya. Iyon ay utos. Isang banta na hindi niya maaaring baliwalain. Ang nangiti ni Doña Sofia ay puno ng paghamak at pagmamalaki. Iyon ang parehong nangiti na nakita ni Ellen 8 taon na ang nakararaan bago siya pinalaya sa bahay ng mga Montejo. Walang nakakita sa takot sa kanyang mga mata maliban kay Gabriel. Nakita niya kung paano kinabahan si Ellen, kung paano nito pilit na pinatatag ang sarili. Nang umalis na si Doña Sofia at si Gabriel, naramdaman ni Ellen ang isang malalim na pagod. Ang nakaraan ay hindi nagpapalaya sa kanya. Mama, sino po siya? Tanong ni Leo. Bakit po parang galit po siya sa inyo? Wala anak, sabi ni Ellen, pilit nang ngumiti. May kilala lang siya na kaibigan niya. Alam ni Ellen na hindi sila naniniwala, ngunit hinayaan nila siya. Pagkatapos ng kanilang trabaho, tinawag siya ng isang nurse. Chief Nurse, pinapatawag po kayo ni Dr. Montejo sa kanyang opisina. Bago pa siya makapasok, isang pamilyar na tinig ang naririnig niya mula sa loob. Si Doña Sofia. Nagtatago si Ellen sa isang sulok, nakikinig sa usapan nila. Gabo, anong ginagawa mo sa babaeng yan? Tanong ni Doña Sofia. Bumalik siya dito para sirain ka. Mama, Ellen's a chief nurse now and she has 3 kids, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagdududa. 3 anak? Ang lakas ng loob niyang bumalik dito na may 3 anak. Siguro, pinatalsik siya kung saan-saan at dito siya babalik para maghanap ng bagong biktima. Hindi siya ganoon, Mama. Ano? Hindi. Gabo, you are blind. Hindi ba? Siya ang nagtaksil sa'yo?
Siya ang nagplano na ikaw ay makuha at pagkatapos, siya ay magpapanggap na wala siyang ginawa. Umalis si Ellen sa pinto. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ang mga salita ni Doña Sofia ay masakit. Ngunit ang mas masakit ay ang pagdududa sa boses ni Gabriel. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Gabriel. Kinagabihan, nakaupo si Ellen sa isang sulok ng kanilang apartment. Tahimik ang mga bata. Narinig niya ang kanyang cellphone na tumunog. Isang tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Hello? I'm sorry to bother you, Ma'am Ellen. This is Miss Cruz from the hospital administration. I just want to tell you that there's a problem with your employment. Your medical history, it's not complete. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ellen. Ang kanyang boses ay nanginginig. May mga documents po na nawawala, ma'am. Hindi po natin ma-access ang records ninyo sa dati ninyong ospital. Alam ni Ellen na iyon ay gawa-gawa lang. Ginagamit ni Doña Sofia ang kanyang impluensya para saktan siya. Pero kompleto ang mga papeles ko, sabi ni Ellen. Hindi ako makikipagtalo. Kung may problema, ako mismo ang pupunta sa HR department bukas. I'm just giving you a warning, ma'am, sabi ng babae at ibinaba ang tawag. Naramdaman ni Ellen ang kanyang galit. Hindi siya magpapatalo. Hindi siya magpapatakot. Kung gusto ni Doña Sofia na maglaro, handa siyang lumaban. Kinaumagahan, maaga siyang pumunta sa ospital. Sa kanyang opisina, may isang lalaking naghihintay. Si Gabriel. Ellen, I need to talk to you, sabi niya. Narinig ko ang usapan ninyo ng HR. May problema ka ba sa papeles mo? Wala. Ginagawa lang ni Doña Sofia ang lahat para paalisin ako, sabi ni Ellen. Ang kanyang boses ay matigas. Ellen, I can help you. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Gabriel. Hindi ko kailangan ang tulong ng isang taong hindi man lang nagtanong sa akin kung ano ang totoo. I know I made a mistake. Please, Ellen, let me help you. Para sa mga bata. Bakit? Dahil ba sa hinala mo ng mga anak mo sila? Tanong ni Ellen na puno ng pagkamuhi. Gabriel, alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ko? Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko para lang mapalaki ang mga anak ko? Hindi ko naaalala na humingi ako ng tulong sa iyo noon, Gabriel. Bakit ko pa kailangan ang tulong mo ngayon? Biglang may kumatok sa pintuan. Ang isang nurse ay may dalang isang maliit na lalaki na may oxygen mask. Si Nico. Ellen, ano ang nangyayari? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ginoo, bigla na lang po siyang hinimatay, sabi ng nurse. Agad na lumabas si Gabriel, kinarga si Nico at tinakbo sa emergency room. Tila hindi niya alintana na si Nico ay may suot na oxygen mask. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay kumikirot. Hindi siya dapat na maging ganito. Hindi siya dapat na maging ama ng isang bata na may sakit na tulad nito. Si Ellen ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng sakit ay bumalik sa kanya. Ellen, I told you, you have no right to come back here, sabi ni Doña Sofia na naglalakad sa hallway. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ellen. I'm just visiting my son. And your son. Sabi ni Doña Sofia, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Narinig ko ang lahat. Ang pagmamakaawa mo sa anak ko. Ellen, hindi mo siya maloloko. Hindi na kaya ni Ellen. Lumayo ka sa akin, Doña Sofia. Hindi mo ako kilala. Hindi kita kilala. Alam ko kung sino ka. At alam ko rin kung sino ang mga anak mo. Huminto si Doña Sofia at tumingin kay Ellen. Ang mga anak mo ay may sakit na pareho ng sakit ni Gabriel. Hindi ba, Ellen? Magaling ka pala sa mga lihim, pero hindi mo maitatago ang katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ellen. Ang ibig kong sabihin, Ellen, ay ang mga bata ay may sakit sa puso.
At alam ko kung bakit. Dahil sa dugo ng kanilang ama. At alam ko kung sino ang ama ng mga bata. Biglang tumalikod si Doña Sofia at umalis. Nag-iisa si Ellen sa hallway. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit. Ang kanyang lihim, ang kanyang mga anak, ang lahat ng pagdurusa ay bumalik sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang lalaking pinaniwalaan niya. At ngayon, ang lalaking ito ay nasa gitna ng lahat. Walang makakatakas, walang makakatago. Ang pagbagsak ni Nico sa gitna ng hallway ay tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Gabriel. Kinarga niya agad ang bata. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa takot. Hindi siya doktor sa sandaling iyon. Isa siyang ama na takot na mawalan ng anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang tinatakbo niya si Nico sa emergency room, narinig niya ang boses ni Ellen na sumusunod at ang mga salita ng kanyang ina na tila demonyo na bumubulong sa kanyang tainga. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang buhay ni Nico. Matapos masiguro na ligtas si Nico at nagpapahinga sa pediatric ward, umalis si Gabriel. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga salita ni Ellen, ang pagbagsak ni Nico, at ang banta ng kanyang ina, lahat ay nagtulak sa kanya upang malaman ang katotohanan. Hindi na niya kayang manahimik. Dumiretso siya sa kanyang opisina at agad na binuksan ang kanyang computer. Naghahanap siya ng mga lumang medical records ng ospital 8 taon na ang nakararaan. Hinanap niya ang pangalan ni Elena Reyes pero walang lumabas. Lumabas lang ang pangalan ni Selene Cruz. Naalala niya ang sinabi ni Ellen na hindi niya Selene Cruz ang pangalan niya. Napakunot ang kanyang noo. Bakit may 2 pangalan si Ellen? Bakit niya itinago ang kanyang tunay na pangalan? Pilit niyang inalala ang lahat. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng ipinatalsik niya. Ang babaeng pinaniniwalaan niyang nanggaling sa mahirap. Ngunit may pagnanais na kunin ang lahat ng kanyang pera. Biglang may naisip si Gabriel, ang kanyang ina. Ang kanyang ina, ang laging may hawak ng lahat ng koneksyon. Lumabas siya ng opisina at pumunta sa kanyang dating sekretarya. Miss Garcia, you worked for my mother 8 years ago, right? Tanong niya. Opo, Doc. Sagot ni Miss Garcia. May naaalala ka bang kakaiba sa mga transaction ng aking ina noon, lalo na sa mga bank accounts niya? Nagtaka si Miss Garcia. Bakit po, Doc? Just tell me, Miss Garcia. Kailangan kong malaman. Nag-aalangan si Miss Garcia, ngunit hindi niya kayang tanggihan ang head of cardiology. Mayroon po siyang malaking withdrawal na hindi po namin alam kung saan napunta. Ito po ay ginamit niya para sa isang secret transaction. Anong klaseng secret transaction? Hindi ko po alam, Doc. Basta po ang sabi niya, ito ay para sa isang delicate matter na may kinalaman sa inyo. Ito po ay may kinalaman sa isang private investigator. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Private investigator. Doña Sofia, mga ala-ala. May contact ka ba sa private investigator na yon? Wala na po, Doc. Matagal na po iyon. Naramdaman ni Gabriel ang isang malalim na galit. Kung ang kanyang ina ay may private investigator, bakit? Anong kailangan niyang itago? Anong kailangan niyang malaman? Kinaumagahan, tinawagan niya ang kanyang ina. Mama, I need to talk to you. Tungkol saan, Gabo? Tanong ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay kalmado. Tungkol kay Ellen Reyes at sa 3 bata. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Anong gusto mong malaman sa kanila? Gusto kong malaman ang katotohanan. Bakit mo siya ipinatalsik? At bakit mo sinabi na nakuha niya lang ang pera ko? Gabo, ginawa ko yun para sa'yo. Para sa ating pamilya. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Gold digger siya. Hindi ako naniniwala sa'yo, Mama. May mga bagay na hindi ko maintindihan. Bakit mo ginamit ang private investigator? Gabo, huwag ka nang mag-usisa. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa kapakanan mo.
Hindi ako maniniwala hanggat hindi mo sinasabi ang buong katotohanan. Biglang ibinaba ni Doña Sofia ang telepono. Nanginginig sa galit si Gabriel, ang kanyang ina. Ang kanyang ina, ang laging nagdidikta sa kanyang buhay. Ang kanyang ina, ang laging nagpapasya para sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na siya papayag. Hiniram niya ang isang kotse mula sa kanyang kaibigan at naglakbay sa isang lumang address na ibinigay ni Miss Garcia. Isang lumang apartment building na nasa gitna ng syudad. Ito ang address ng private investigator. Pumasok siya sa loob at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang silya. "Magandang araw po," sabi ni Gabriel. "Ako po si Dr. Gabriel Montejo. Hinahanap ko po ang isang private investigator na nagngangalang Mr. Ramirez." "Ako nga," sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. "Ano ang kailangan mo, Doc?" "May mga records po kayong ginawa. 8 taon na ang nakararaan. Tungkol sa isang babaeng nagngangalang Celine Cruz o Elena Reyes at tungkol sa pamilya Montejo." Nanlaki ang mga mata ng matanda. "Sino ang nagsabi sa iyo?" "Hindi mahalaga. Ang mahalaga, kailangan kong malaman ang katotohanan. Meron ba kayong mga dokumento na magpapatunay sa lahat?" Umiling ang matanda. "Wala na. Matagal na yon." Naramdaman ni Gabriel ang pagkabigo. "Kung wala kayong maibibigay, may ibang paraan ako para malaman ang katotohanan." Biglang tumayo ang matanda. "Sandali. Mayroon akong isang bagay. Isang bagay na hindi ko naibigay sa donya." Kinuha ng matanda ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng mesa. Binuksan niya ito at inabot kay Gabriel ang isang sapak. Isang sapak na puno ng mga dokumento. "Ito ang lahat ng nakita ko," sabi ng matanda. Ang lahat ng itinago ni Doña Sofia. Kinuha ni Gabriel ang sapak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito at nakita niya ang mga larawan, mga dokumento at isang liham. Ang lahat ay nakatago sa sapak. "Hindi ko alam kung anong nilalaman niyan," sabi ng matanda. "Pero alam kong ito ay magbabago sa buhay mo." Tiningnan ni Gabriel ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng isang bagong katotohanan. Ang mga larawan ni Ellen na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar. Ang mga papeles ng pagpapaalis kay Ellen. At ang isang liham na hindi niya kailanman nabasa. "Ito, ano ito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Iyan ang liham na isinulat ni Celine Cruz," sabi ng matanda, "na hindi kailanman nakarating sa iyo." Kinuha ni Gabriel ang liham. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang simula ng katotohanan. Hindi mapakali si Doña Sofia. Ang pagtanggi ni Gabriel na paniwalaan siya ay tila isang malaking insulto. Ang kanyang anak, na pinaghihirapan niyang protektahan mula sa manlolokong si Ellen Reyes, ay ngayon ay nagdududa sa kanya. At ang sapak na yon, ang sapak na hindi niya alam kung saan nakuha ni Gabriel, iyon ang pinakamalaking banta sa kanyang mga plano. "Anong ginagawa mo, Gabo?" Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Hindi mo dapat pinagkakatiwalaan ang babaeng iyon. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang burahin ang lahat ng ebidensya bago pa ito makasira sa kanilang pangalan. Nag-dial siya ng numero sa kanyang cellphone. "Mr. De La Cruz," sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas. "Gusto kong malaman ang lahat ng koneksyon ng private investigator na si Mr. Ramirez. Gusto kong malaman kung may ibinigay siya kay Gabriel." "Opo, ma'am," sagot ng lalaki sa kabilang linya. Napatayo si Doña Sofia. Hindi niya hahayaan na sirain ni Ellen ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaan na sirain ng mga anak ni Ellen ang lahat ng kanyang pinaghirapan. May isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kailangan niyang paalisin si Ellen sa ospital at sa buhay ni Gabriel sa anumang paraan. Tinawagan niya si Gabriel. "Gabo,
I'm organizing a party next week. Gusto kong ipakilala ka sa anak ng isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Manila. She's beautiful, smart, and perfect for you. Mama, hindi ito ang panahon para sa mga party, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malamig. May mas importante akong dapat asikasuhin. Anong mas importante kaysa sa iyong kinabukasan, Gabo? Gusto ko lang na maging masaya ka. Gusto ko lang na magkaroon ka ng asawang karapat-dapat sa'yo. Hindi isang babae na may 3 anak na hindi mo alam kung kanino. Mama, huwag mong sabihin yan, sabi ni Gabriel. Sabihin ko, o Gabo, kailangan mong magising. Ang babaeng yan ay babalik para sirain ka at ang mga anak niya ay magiging isang malaking problema. Hindi problema ang mga bata, Mama. Sila ay problema, Gabo, lalo na ang batang may sakit. Hindi mo dapat pinagkakatiwalaan ang isang babaeng ganoon. Hindi ka dapat lumalapit sa mga anak niya. Ibinaba ni Gabriel ang telepono. Naramdaman ni Doña Sofia ang galit. Ang kanyang anak ay nagbabago. Ang kanyang anak ay nagiging mas mahirap kontrolin. Kinaumagahan dumiretso si Doña Sofia sa ospital. Nagsuot siya ng isang mamahaling damit at nilagyan ng isang nangiti na puno ng kaplastikan. Naglakad siya patungo sa pediatric ward, kunwari ay dadalaw sa mga bata. Nakita niya si Ellen na nagbabantay sa kanyang mga anak. Lumapit siya kay Ellen. "Magandang araw, Chief Nurse Reyes," sabi niya. Ang kanyang boses ay matamis. "Kumusta ang mga anak mo?" "Ayos lang po sila, ma'am," sagot ni Ellen. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Narinig ko, may sakit sa puso si Nico, hindi ba? Kawawa naman. Pero alam mo, Ellen, may alam akong paraan para matulungan siya. May alam akong paraan para mapagaling siya." Nanlaki ang mga mata ni Ellen. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin, Ellen, ay kung aalis ka sa buhay ni Gabriel, kung aalis ka sa ospital na ito, at kung iiwan mo ang lahat sa akin, ako ang magpapagamot kay Nico. Ako ang magbabayad sa operasyon niya. Ako ang magbibigay ng magandang buhay sa kanya." "Hindi ko yon gagawin," sabi ni Ellen. Ang kanyang boses ay matigas. "Ellen, huwag kang maging matigas. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan mo at ng iyong mga anak. Hindi ka makakatulong kay Nico kung wala kang pera. At alam mo, Ellen, ang mga Montejo ay mayaman. Kung aalis ka, makakatulong ako sa iyo." "Hindi ako magtitiwala sa iyo," sabi ni Ellen. "Matagal na akong natuto." "Ellen, iniisip mo ba talaga ang kapakanan ng iyong mga anak? Kung mahal mo sila, dapat mong gawin ang lahat para sa kanila. Kahit na ibig sabihin nito ay kailangan mong isakripisyo ang iyong sarili." Biglang bumulong si Doña Sofia sa tainga ni Ellen. "Alam ko ang lahat ng ginawa mo, ang mga extra income mo, ang mga under-the-table na trabaho mo. Kung lalabas ang mga yon, hindi ka na magiging chief nurse. At ang mga anak mo, mawawala sa'yo." Nanginginig si Ellen. Ang kanyang mga lihim, ang kanyang nakaraan, ang lahat ay nakatago sa kanya. Biglang bumagsak si Nico mula sa kanyang silya. Sumigaw si Leo at Miko. "Nick!" Sigaw ni Ellen, agad na lumapit sa anak. Tumayo si Doña Sofia at tumingin kay Ellen. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. "Naku, Chief Nurse Reyes, dapat pala. Mas maingat ka. Tignan mo, hindi mo man lang kayang bantayan ang sarili mong anak. Isang nurse ang agad na dumating." "Ma'am Ellen, ano ang nangyari?" "Si Nico. Bigla na lang siyang hinimatay," sabi ni Ellen. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Chief Nurse Reyes, dapat po kayong maging mas responsable. Hindi po magandang tignan na ang isang chief nurse ay ganyan." Tiningnan ni Ellen si Doña Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Alam niyang ito ay gawa-gawa lang. Ginagamit ni Doña Sofia ang kanyang anak para saktan siya. Tumalikod si Doña Sofia at umalis sa pediatric ward. Iniwan si Ellen na nag-iisa sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang plano ay gumana. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin ang resulta.
Ellen, ano ang nangyayari? Tanong ni Gabriel. Nakadarating lang. Napakagat si Ellen sa kanyang labi. Ang kanyang puso ay kumikirot. Hindi na niya alam kung anong gagawin. Ang kanyang anak, ang kanyang mga lihim, ang lahat ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Narinig ni Gabriel ang kaguluhan sa pediatric ward, ang boses ni Ellen na puno ng takot, ang boses ng kanyang ina na puno ng panunuya. Tumakbo siya patungo sa lugar. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya si Ellen na nakasandal sa pader. Ang mukha ay puno ng pagod at sakit habang ang mga nurse ay nagsisiksikan sa paligid ni Nico. Anong nangyayari dito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay matigas. Doc, bigla na lang pong nawalan ng malay si Nico, sabi ng isang nurse. Lumapit si Gabriel kay Nico at sinuri ang bata. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng pagkahimatay. Alam niyang may kinalaman dito ang kanyang ina. Tumingin siya kay Ellen. Ayos ka lang ba? Umiling si Ellen. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ko alam, Gabriel. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi na kaya ni Gabriel. Ellen, kailangan nating malaman ang katotohanan. Ngayon na. Kinuha niya ang cellphone niya. Gusto ko ng urgent blood test para kay Nico at sa lahat ng kanyang mga kapatid. Ngayon na. Nagulat ang mga nurse. Pero Doc! Walang pero-pero. Kung hindi ninyo gagawin, ako mismo ang gagawa. At ipapa-terminate ko ang lahat ng hindi sumusunod sa akin. Nanginginig ang mga nurse. Agad nilang kinuha ang mga bata at dinala sa laboratorio. Nakatayo si Gabriel sa tabi ni Ellen. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. Ellen, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Ngayon na. Hindi ko kaya, Gabriel. Natatakot ako. Bulong ni Ellen. Natatakot ako rin, Ellen. Natatakot ako sa katotohanan. Pero kailangan nating malaman. Para kay Nico. Para sa inyo. Habang naghihintay sila sa resulta ng blood test, inabot ni Gabriel ang sapak na nakuha niya mula kay Mr. Ramirez. Ellen, may nakita akong mga dokumento. Gusto kong makita mo. Binuksan niya ang sapak at inabot ang isang lumang liham. Ang liham ay puno ng mga luha at pagmamakaawa. Binasa niya ang liham. Gabriel, ipinapakiusap ko sa'yo. Buntis ako. Anak mo to. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pinatalsik ako ng mama mo. Pinaniwalaan niya na niloloko kita. Pero hindi totoo. Mahal kita, Gabriel. At ang anak natin, mahal ko rin. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Tulungan mo ako. Hindi ko kayang mag-isa. Nanlaki ang mga mata ni Ellen habang binabasa niya ang liham. Iyon ang liham na isinulat niya. 8 taon na ang nakararaan. Ang liham na hindi niya kailanman inakala na makikita niya muli. Ito ang liham na isinulat ko. Bulong ni Ellen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito nakarating sa'yo? Umiling si Gabriel. Hindi. Hindi ko ito nabasa. Itinago ito ng mama ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at huling pagkabigla. Ang kanyang ina ang nagtago ng katotohanan. Ang kanyang ina ang nagtago ng kanyang mga anak. Nagpatuloy si Gabriel sa pagbabasa ng iba pang dokumento. Ang mga peking medical records na ginawa ng kanyang ina upang palabasin na si Ellen ay may sakit. Ang mga peking blood test na nagsasabing hindi niya ama ang mga bata. Ang mga litrato ni Ellen na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar, sa mga mas delikadong trabaho upang suportahan ang kanyang mga anak. Ellen, bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Natakot ako, Gabriel. Natakot ako sa mama mo. Natakot ako na mawala ang mga anak ko, sabi ni Ellen. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ginawa niya ang lahat para sirain ako.
Ginawa niya ang lahat para mawala ang mga anak ko. Niyakap ni Gabriel si Ellen. Patawarin mo ako, Ellen. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang nurse mula sa laboratorio. Doc, narito na po ang resulta ng blood test. Kinuha ni Gabriel ang resulta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Ang blood type ni Leo, O negative. Ang blood type ni Miko, O negative. Ang blood type ni Nico, O negative. Lahat ay O negative. Ang parehong blood type ng kanyang lahi. Ang parehong blood type niya. At ang DNA test. Ang resulta ng DNA test ay nagsasabi na siya ang ama ng 3 bata. Walang duda, ang lahat ng kanyang hinala ay naging katotohanan. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ay ang mga bata na nasa kanyang harapan. Ang mga anak na pinabayaan niya 8 taon na ang nakararaan. Naramdaman ni Gabriel ang isang malalim na sakit sa dibdib. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapagsalita. Gabriel? Tanong ni Ellen. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Gabriel kay Ellen. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ellen, ang mga bata, anak ko sila. Anak natin sila. Isang malakas na busina ang narinig sa hallway. Ang boses ni Doña Sofia. Gabo, anong nangyayari dito? Bakit umiiyak ang chief nurse? Tiningnan ni Gabriel ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang ina, ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng nagtago ng kanyang mga anak. Mama, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay matigas. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Nanginginig si Ellen habang nakatayo sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak. Ang katotohanan. Sa wakas, ang katotohanan. Pagkatapos ng 8 taon ng pagtatago, ng pagdurusa, at ng pag-iisa, sa wakas ay malalaman na ni Gabriel ang lahat. Ngunit ang kanyang puso ay kumikirot. Bakit ngayon? Bakit ngayon na alam na niya na siya ang ama ng mga bata? Anong nangyayari dito, Gabo? Bakit kayo umiiyak? Tanong ni Doña Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Mama, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay matigas at malamig. May kailangan kang malaman. Mayroon tayong kailangan pag-usapan. Ngunit bago pa sila makapagsalita, isang nurse ang lumapit kay Ellen. Chief Nurse, pinapatawag po kayo ni Dr. Martinez. Kailangan po niya ang tulong niyo sa operasyon. Pero, Ellen, go! Sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ako na ang bahala sa kanila. Nag-aalangan si Ellen, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. Nag-iisa siya. Hindi niya kayang magtiwala sa sinuman, kahit na si Gabriel. Salamat! Bulong niya at tumalikod. Habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang boses ni Gabriel. Mama, huwag mong sabihin na hindi mo alam ang lahat. Huwag mong sabihin na hindi mo itinago ang mga lihim na ito. Napahinto si Ellen. Gusto niyang bumalik at makinig. Gusto niyang makita kung paano babagsak si Doña Sofia, ngunit hindi niya kaya. Ang kanyang puso ay kumikirot. Nang makarating siya sa operating room, nakita niya si Dr. Martinez na naghihintay sa kanya. Chief Nurse, may problema tayo. Hindi natin ma-access ang records ng pasyente. Anong ibig mong sabihin? Mayroong technical glitch sa system. Hindi natin malaman ang history ng pasyente. Kailangan nating ipagpaliban ang operasyon. Naramdaman ni Ellen ang isang malalim na galit. Alam niya na ito ay gawa-gawa lang. Ginagamit ni Doña Sofia ang kanyang impluwensya para saktan siya. Kinuha niya ang cellphone niya. May contact ka ba sa IT department?
Opo, ma'am. Sagot ng isang nurse. Tinawagan niya ang IT department at nalaman niya na ang system ay ginawang offline ng isang unknown user. Alam niya na ito ay gawa ni Doña Sofia. Ellen, sabi ni Dr. Martinez, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. May problema ba? Umiling si Ellen. Wala po. Hayaan niyo po. Aayusin ko po ito. Sa labas ng operating room, tinawagan ni Ellen si Leo. Anak, anong nangyayari? Tanong niya. Si Daddy Gabriel po. Kinakausap po niya si Lola Sofia, nag-aaway po sila. Galit na galit po si Daddy Gabriel. Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng takot. Sino ang tinatawag mong Lola Sofia? Si Lola Sofia po, ang mama po ni Daddy Gabriel. Narinig ni Ellen ang tunog ng isang sasakyan na umalis. Nagsimula siyang mag-alala. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa ni Gabriel? Agad siyang bumalik sa opisina ni Gabriel. Ngunit pagdating niya, ang opisina ay walang laman. Walang Gabriel. Walang Doña Sofia. Walang mga bata. Nagsimula siyang mag-alala. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ano ang nangyayari? Ano ang ginawa ni Gabriel sa kanyang mga anak? Biglang may kumatok sa pintuan. Ellen, si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Ellen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa bahay sila. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Ang lahat ng ginawa ng mama ko. Ang lahat ng ginawa ko. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Ellen, ay ang lahat ng pinagdaanan ko ay dahil sa kanya. Hindi niya ako minahal. Hindi niya ako inaalagaan. Ginawa niya ang lahat para sirain ang buhay ko. Biglang tumayo si Gabriel. Ellen, kailangan mong sumama sa akin. May kailangan akong gawin. May kailangan akong patunayan. Hindi alam ni Ellen kung ano ang gagawin. Gusto niyang magtiwala kay Gabriel, ngunit ang kanyang puso ay puno ng takot. Saan tayo pupunta? Sa bahay ng mga Montejo, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay matigas. Kailangan kong harapin ang katotohanan at kailangan kong ipagtanggol ang aking pamilya. Niyakap ni Gabriel si Ellen. Ang kanyang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ellen, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo. Niyakap ni Ellen si Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa wakas ay malalaman na nila ang katotohanan. Sa wakas ay magkakasama na sila. Hindi na nagdalawang isip si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang resulta ng DNA test. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak na pinabayaan niya nang hindi niya nalalaman. 8 taon ng pag-iisa, 8 taon ng pagdurusa, 8 taon ng sakit. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang tao. Ang kanyang ina, ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ang babaeng nagtago ng kanyang mga anak, ang babaeng nagtago ng kanyang sariling kasinungalingan. Hindi na siya makakapayag pa. Hindi na niya hahayaan na kontrolin ng kanyang ina ang kanyang buhay. Hindi na niya hahayaan na saktan ng kanyang ina ang kanyang pamilya. Tinawagan niya si Doña Sofia. Mama, I need to talk to you. Sa opisina ko. Ngayon na. Anong problema, Gabo? Tanong ni Doña Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado. Wala. Basta pumunta ka na lang. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ibinaba ni Gabriel ang telepono. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ito ang simula ng katotohanan. Ito ang simula ng pagbabago. Ito ang simula ng kanyang buhay. Dumating si Doña Sofia sa opisina ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Anong kailangan mo, Gabo? May problema ba? Mayroon, Mama, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay matigas. Mayroon akong problema.
Ang problema ay ikaw. Ako? Tanong ni Doña Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Oo, ikaw. Ikaw ang problema. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Ikaw ang nagtago ng mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Doña Sofia. Anong sinasabi mo, Gabo? Hindi ka na makakapagsinungaling pa, Mama. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang mga anak ni Ellen ay mga anak ko. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo. Biglang tumayo si Doña Sofia. Gabo, hindi totoo yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Bakit ko hindi maniniwala, Mama? Mayroon akong ebidensya. Mayroon akong blood test. Mayroon akong DNA test. At lahat ng yun ay nagpapatunay na ako ang ama ng mga bata. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Sofia. Sino ang nagsabi sa'yo? Si Ellen? Ang babaeng yan ay manloloko. Hindi siya manloloko, Mama. Ikaw. Ikaw ang manloloko. Ikaw ang nagsinungaling sa akin. Ikaw ang nagtago ng lihim na ito. Ang kanyang boses ay puno ng galit at paghihinagpis. Mama, alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko? 8 taon. 8 taon na nawalan ako ng anak. 8 taon na naging malungkot ako. At ang lahat ng yon ay dahil sa'yo. Gabo, ginawa ko yon para sa'yo. Bulong ni Doña Sofia, para sa akin? Para sa akin, Mama. Ginawa mo yon para sa iyong sarili, para sa iyong pangalan. Para sa iyong pangalan, sinira mo ang buhay ko. Biglang may kumatok sa pintuan. Ang mga bata. Sila Leo, Miko at Nico. Daddy, okay ka lang ba? Tanong ni Leo. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Lumuhod siya at niyakap ang 3 bata. Anak ko pala kayo. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako sa lahat ng ginawa ko. Patawarin niyo ako sa hindi ko paniniwala sa inyong ina. Ang mga bata ay niyakap siya. Hindi po kayo ang may kasalanan, Daddy, sabi ni Leo. Si Lola Sofia po. Nanlaki ang mga mata ni Doña Sofia, ang kanyang sariling mga apo. Ang kanyang sariling mga apo ang nagsasabi sa kanya na siya ang may kasalanan. Anak, ano ang sinasabi mo? Tanong ni Doña Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Totoo po, Lola, sabi ni Miko. Sinira niyo po ang buhay ni Mama. Nakatayo si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Mama, kailangan mong umalis sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko ngayon na. Hindi mo magagawa yan, Gabo, sabi ni Doña Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ako ang mama mo. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Hindi mo ako maaaring paalisin. Maaari kong gawin, sabi ni Gabriel. At gagawin ko. Kinuha mo ang 8 taon sa buhay ko. Hindi ko nahahayaan na kumuha ka pa. Hindi na. Lumabas si Gabriel sa opisina kasama ang kanyang mga anak. Niyakap niya si Ellen. Ellen, na alam na natin ang lahat. Maari na tayong maging isang pamilya. Si Ellen ay nakatayo sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ito ang simula ng kanilang bagong buhay. Ang simula ng kanilang bagong pamilya. Ang simula ng kanilang bagong mundo. Nanginginig si Ellen habang nakatayo sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na naglalakad sa harapan niya. Ang katotohanan. Sa wakas, ang katotohanan. Pagkatapos ng 8 taon ng pagtatago, ng pagdurusa, at ng pag-iisa, sa wakas ay malalaman na ni Gabriel ang lahat. Ngunit ang kanyang puso ay kumikirot. Bakit ngayon? Bakit ngayon na alam na niya na siya ang ama ng mga bata? Anong nangyayari dito, Gabo? Bakit kayo umiiyak? Tanong ni Doña Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Mama, sabi ni Gabriel,
Ang kanyang boses ay matigas at malamig. May kailangan kang malaman. Mayroon tayong kailangan pag-usapan. Ngunit bago pa sila makapagsalita, isang nurse ang lumapit kay Ellen. Chief Nurse, pinapatawag po kayo ni Dr. Martinez. Kailangan po niya ang tulong niyo sa operasyon. Pero, Ellen, go, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ako na ang bahala sa kanila. Nag-aalangan si Ellen, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. Nag-iisa siya. Hindi niya kayang magtiwala sa sinuman, kahit na si Gabriel. Salamat, bulong niya at tumalikod. Habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang boses ni Gabriel. Mama, huwag mong sabihin na hindi mo alam ang lahat. Huwag mong sabihin na hindi mo itinago ang mga lihim na ito. Napahinto si Ellen. Gusto niyang bumalik at makinig. Gusto niyang makita kung paano babagsak si Doña Sofia. Ngunit hindi niya kaya. Ang kanyang puso ay kumikirot. Nang makarating siya sa operating room, nakita niya si Dr. Martinez na naghihintay sa kanya. Chief Nurse, may problema tayo. Hindi natin ma-access ang records ng pasyente. Anong ibig mong sabihin? Mayroong technical glitch sa system. Hindi natin malaman ang history ng pasyente. Kailangan nating ipagpaliban ang operasyon. Naramdaman ni Ellen ang isang malalim na galit. Alam niya na ito ay gawa-gawa lang. Ginagamit ni Doña Sofia ang kanyang impluensya para saktan siya. Kinuha niya ang cellphone niya. May contact ka ba sa IT department? Opo, ma'am, sagot ng isang nurse. Tinawagan niya ang IT department at nalaman niya na ang system ay ginawang offline ng isang unknown user. Alam niya na ito ay gawa ni Doña Sofia. Ellen, sabi ni Dr. Martinez, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. May problema ba? Umiling si Ellen. Wala po. Hayaan niyo po. Aayusin ko po ito. Sa labas ng operating room, tinawagan ni Ellen si Leo. Anak, anong nangyayari? Tanong niya. Si Daddy Gabriel po, kinakausap po niya si Lola Sophie. Nag-aaway po sila. Galit na galit po si Daddy Gabriel. Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng takot. Sino ang tinatawag mong Lola Sofia? Si Lola Sofia po, ang mama po ni Daddy Gabriel. Narinig ni Ellen ang tunog ng isang sasakyan na umalis. Nagsimula siyang mag-alala. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa ni Gabriel? Agad siyang bumalik sa opisina ni Gabriel. Ngunit pagdating niya, ang opisina ay walang laman. Walang Gabriel, walang Doña Sofia, walang mga bata. Nagsimula siyang mag-alala. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ano ang nangyayari? Ano ang ginawa ni Gabriel sa kanyang mga anak? Biglang may kumatok sa pintuan. Ellen, si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Ellen, ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa bahay sila. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Ang lahat ng ginawa ng mama ko. Ang lahat ng ginawa ko. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin Ellen, ay ang lahat ng pinagdaanan ko ay dahil sa kanya. Hindi niya ako minahal. Hindi niya ako inaalagaan. Ginawa niya ang lahat para sirain ang buhay ko. Biglang tumayo si Gabriel. Ellen, kailangan mong sumama sa akin. May kailangan akong gawin. May kailangan akong patunayan. Hindi alam ni Ellen kung ano ang gagawin. Gusto niyang magtiwala kay Gabriel, ngunit ang kanyang puso ay puno ng takot. Saan tayo pupunta? Sa bahay ng mga Montejo, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay matigas. Kailangan kong harapin ang katotohanan at kailangan kong ipagtanggol ang aking pamilya. Niyakap ni Gabriel si Ellen. Ang kanyang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ellen, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa iyo. Niyakap ni Ellen si Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa wakas ay malalaman na nila ang katotohanan.
Sa wakas ay magkakasama na sila. Ang araw ay sumisikat sa labas ng bintana at ang liwanag nito ay nagpapakita ng isang bagong umaga. Sa isang malaking silid, nakaupo si Dr. Gabriel Montejo kasama si Ellen habang ang tatlong bata, Leo, Miko at Nico, ay naglalaro sa isang sulok. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ang lahat ng pagdurusa ay nawala. Ang tanging nararamdaman nila ngayon ay pagmamahal, pag-asa at kaligayahan. Patawad, bulong ni Gabriel habang nakatingin sa kanyang mga anak. Patawarin mo ako, Ellen. Hindi mo kasalanan, sabi ni Ellen. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Siya ang may kasalanan. Ang kanyang pagmamalaki. Alam ko, sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero hindi ko dapat hinayaang mangyari ito. Hindi ko dapat pinaniwalaan ng mama ko. Dapat, nagtiwala ako sa iyo. Niyakap ni Ellen si Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ito ang simula ng kanilang bagong buhay. Mama, Daddy, sigaw ni Nico. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Tignan niyo po ang ginawa namin. Tumayo si Gabriel at Ellen at lumapit sa mga bata. Pinakita ni Nico ang isang drawing na ginawa niya. Isang drawing ng isang pamilya, isang drawing ng isang ama, isang ina, at 3 anak. Ang lahat ay masaya at nagmamahalan. Ngumiti si Gabriel. Napakaganda, anak. Ang ganda po ng drawing, Mama. Tanong ni Nico. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang ganda, anak. Ang ganda ng drawing mo, sabi ni Ellen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap ay nawala. Ang tanging nararamdaman nila ngayon ay kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi nila naramdaman noon. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na ang pagbabago sa kanilang buhay. Si Gabriel ay nagbitiw sa kanyang posisyon bilang head of cardiology at inialay ang kanyang oras sa kanyang pamilya. Si Ellen ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang chief nurse, ngunit ang kanyang trabaho ay mas madali na ngayon. Ang kanyang mga anak ay masaya at nagmamahal. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang tao, ang kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang pamilya ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang kanyang pamilya ang nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Sa huling bahagi ng kwento, nakaupo si Gabriel sa isang bench habang naglalaro ang kanyang mga anak sa isang parke. Niyakap siya ni Ellen. Masaya ka na ba? Tanong ni Ellen. Ngumiti si Gabriel. Masaya ako. Masaya ako na sa wakas. Nagkasama-sama na tayo. Masaya ako na sa wakas. May pamilya na ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ito ang simula ng kanilang bagong buhay. Ang simula ng kanilang bagong pamilya. Ang simula ng kanilang bagong mundo. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang lalaking nagtiwala. Isang lalaking nagmahal. Isang lalaking nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Ang kanyang pangalan ay Gabriel. At ang kanyang pangalan ay Ellen. At ang kanilang mga anak, Leo, Miko at Nico. Ang kanilang kwento ay isang kwento ng pag-asa, isang kwento ng pag-ibig, isang kwento ng pamilya, at isang kwento ng panibagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Elena Reyes at Dr. Gabriel Montejo. Salamat, mahal naming tagapakinig. Salamat sa paglalaan ng inyong oras at puso sa kwentong ito. Salamat sa pagiging saksi sa bawat luha, bawat ngiti, at bawat pagbabagong pinagdaanan ng ating mga bida. Ang paglikha ng 3 lihim ng Ama ay isang paglalakbay na puno ng damdamin. Sa bawat salita, inalay ko ang lahat ng aking pagmamahal at pag-asa. Tulad ng kwento ni Ellen at Gabriel, naway maunawaan natin na
Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi pati na rin sa pagpapatawad at pagtanggap. Nais kong iwan sa inyong mga puso ang mensahe na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay laging magbibigay ng lunas, na ang pamilya, kahit na gaano pa kasalimuot, ay laging matatag, at higit sa lahat na ang pag-asa ay laging nandyan sa bawat dulo ng pagsubok. Naway nag-iwan ang kwentong ito ng marka sa inyong mga puso. Kung mayroon kayong mga saloobin o nais ibahagi ang inyong mga damdamin, huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Ang inyong bawat salita ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli, lubos na gumagalang, Kwentong Pag-ibig PH.